is the day that the Lord has made. And the Bible says, let us rejoice and be glad in it. Amen po? Okay, so the very presence of God, nandito po siya sa lugar na ito. And isa po sa ginagawa ng presensya ng Diyos sa atin is to comfort us. No? He is our comforter. That's the reason why Jesus Christ sent the Holy Spirit nang siya po ay umakyat sa langit. No? And right now, Jesus Christ is sitting at the right hand of the Father. And the good thing is, the Holy Spirit is the presence of Jesus Christ. No? Indeed, ang Panginoon ay nandun po sa kanang kamay ng Ama, ang Panginoong Jesus, pero yung presensya niya, the very presence of the Lord Jesus, ay nandun po, nandito siya ngayon, yan po yung banal na Espiritu. Okay? Nung nandito po ang Panginoon, He only walked doon sa Nazareth, sa Israel, preached the Word of God, heal sickness, raise the dead, at marami pong nagaganap na mga himala na nagsasabi po na siya yung Messiah. Okay? Contained lang po doon sa Middle East, sa lugar ng Israel. But when He rose up from the dead at umakyat siya sa langit, kaya ho sinabi niya sa mga disciple niya na it is good na umakyat ako sa kanang kamay ng Ama para ipadala ko dito ang banal na Espiritu. At yung ngayon po, yung presensya ng Panginoon is not only limited doon sa Middle East. Wherever you are, kahit saan ka pumunta, no? Kahit saan tayo madako, nandun ang Panginoong Hesus. Why? That's the reason kung bakit yung banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Okay? Para ho, yung gawain ng Panginoong Hesus ay ipagpatuloy. Nino? Tayo po ang magpapatuloy. So the same power na meron si Jesus Christ, ay meron din po tayo. Can you believe that? Can you say amen? Amen. Can you truly believe? Amen? So the same power na ang Panginoong Hesus po ay nagpagaling, nandyan din sa inyo. Can you really believe? Amen? That raised the dead. Even raising the dead. May mga nauna na po tayong mga kapatiran at umuwi na po talaga sila. So, sabi ko nga, kung tatanungin mo sila kung gusto nilang bumalik dito, sa palagay ko, 1 million times sasabihin nila ayaw na nila. Because doon po ay napakaganda. There is no sickness, no pain, no sorrow in the presence of God. At yung inaantay na lang po nila is, again, to have the glorified body sa pagbabalik ng Panginoon. Kaparehas din po natin, kung dumating po ang Panginoong Hesus, hindi tayo makakaranas ng kamatayan na, but we will be transformed. Like the Jesus Christ, na yung katawan niya, magiging katawan din natin. No more death. Hindi na po tayo tatanda. Forever young. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Di ba? So, yan po yung pangako ng Panginoon. Kaya po yung pagbabalik ng Panginoon is not, hindi po yung dapat katakutan sa mga Kristiyano po. No? Kalamihan po ng preaching na papakinggan natin, it brings fear. It brought fear. Diba? Sa buhay. Kasi hindi po nila naintindihan what will occur. Ano yung mangyayari? No, sa pagbabalik ng Panginoon. But the thing is, ang tawag po dyan is the blessed hope. Yung pinagpalang pag-asa. Yun yung inaasahan natin. Kasi everything in this world is perishing. Everything in this world is temporary. Amen? Pero sa pagbabalik ng Panginoon, establish niya yung kaharian niya. Yung eternal kingdom ng Panginoon. There will be everlasting peace. There will be everlasting joy. Amen? And yun nga, yung lahat ng dreams natin ay will come into fulfillment.
sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya ito yung posture ng Christian. Bilang Kristiyano, yung posture natin is to believe na sa panahon natin, si Jesus Christ ay babalik. Yan yung posture natin. Diba? Yan yung posture ng mga early Christians noon. Kaya nga sabi nila, Maranatha. Every time na nag-greeting sila, sabi nila, Maranatha. Ibig sabihin, come Lord Jesus. Yan yung encouragement sa kanila. In the same way, ganon din sa atin ngayon. Okay? We are believing na in our generation, dumating po ang Panginoon. Amen? At kung hindi man, let us believe for the Abrahamic blessings. Ano yun? Nasabi po yan sa Bible na because of the death of Jesus Christ, yung mga pagpapala kay Abraham ay binigay na rin sa atin. Let's believe that. No? For the past Sundays o mga ilang beses niya ako napakinggan, I've been proclaiming na magkaroon tayo ng buhay na 120. Di ba? Sabi doon, yun pala ay kay Moses lang. Kasi si Moses po ay nabuhay ng 120. But Abraham lived 175 years old. Amen? Minsan, pag pinipreach yung mga ganyan, bang ginagawa mo, pastor, mukhang mythology yan or whatsoever, di ba? But, is it good na maniwala tayo na God will give us long life? Let's believe. Amen? Kasi isa po ito sa finished work ng Panginoon. Jesus Christ died 33 and 1/2. Very short. Napakaikli ng buhay. Why? For us to live long. Para mabuhay tayo ng mahaba. Amen? Hindi po ito nakabase doon sa mga nararamdaman natin ngayon. Kung may nararamdaman ka, no? We can believe na God kaya ng Diyos, di ba? Na tayo'y dalhin sa posisyon na mabuhay ng mahaba. We can believe na 175. Amen? Di ba? Can you? And we? Sabi ko nga doon sa mga pastors during our meeting, okay ba na mag-preach sa inyo ng long life kahit hindi pa naman natin nararanasan? Diba? Kasi pastor, nagpipreach ka ng 120, ikaw nga, ano ka pa lang, 50 years old, diba? Sa bagay, simula ngayon, 30 years old na lang tayo, hindi na mag-uugsod ang edad, permi na lang 30 years old. Diba? Is it right, proper, na mag-preach ng long life? Yes. Why? Nagpipreach nga tayo ng second coming. Di ba? Hindi pa bumabalik si Jesus Christ. Why? Kasi preaching is also prophetic. You declare. Diba? The Bible says, ang mga bagay na pinaniniwalaan natin, dinideklara natin, at ito ay napangyayari sa buhay natin. Can you say amen? So that's faith. Yan yung pong pananampalataya. Ang pananampalataya po ay binibigkas. Yung pinaniniwalaan mo, binibigkas mo. Amen? That's how the Lord created heavens and the earth. He speaks. Nagsalita siya. Diba? Doon sa Genesis chapter 1, nang makita ng Diyos na madilim, hindi siya nagsabi, ay, napakadilim. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, yung gusto niya mangyari. Anong sinabi niya? Magkaroon ng liwanag. At ano nangyari? Nagkaroon nga. Amen? Ganun po yung pananampalataya. Sa situation natin ngayon, maybe it seems impossible naturally, but when you speak the Word of God, amen? Pag sinalita po natin ang salita ng Diyos, start speaking it, amen? I believe na something good is happening. Meron pong magandang nangyayari. Even in our, halimbawa may mga problema tayo sa relationships, sa finances, sa katawan natin, whatever it is, speak the word. Speak life. Sabi, salitain natin yung buhay.
Yung buhay sa sitwasyon natin. Amen? And then life will come in. Amen? It will manifest sa atin. Are you with me? Amen. Because the Lord wants us to live by faith and not by sight. Yan yung Kristiyano Kristyanismo. Pamumuhay sa pananampalataya. Hindi ho sa nakikita natin. Amen? The world will be didilim at didilim ang mundo. That is, yun po yung nakasulat sa Scripture. Pero ang sabi po ng Biblia, arise, shine, for your light has come. Magliliwanag naman po yung mga nananampalataya. Bakit si Kristo ay dala-dala natin? Siya po yung tunay na ilaw. Diba? Sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. And Jesus Christ is here sa atin. Kaya po tayo ay mga asin at ilaw sa mundong ito. You say amen? Amen. Praise God. So this month we are talking about the grace of God, na malakas po siya when you are weak, kung ikaw po ay mahina. Okay, yan yung biyaya ng Diyos. Palagi ko pong sinasabi na parehas po ito ng isang ulan na pag bumuhos sa lupa, sa mababang lupa, pumupunta yung tubig at doon ay stock. Ganon din po ang biyaya ng Diyos. Dumadaloy po siya sa mga taong inaamin niya na siya ay mahina, ngunit naniniwala siya na siya ay malakas dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen po? Amen. Praise God. So today, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung contrast, no? I will show to you in the Scripture accounts sa Bible na nag-operate itong biyayang ito. First, let us go to the book of Luke, chapter 18, verse 18. Simula. Ito yung kwento ng rich young ruler. Rich, wow. Tapos young, bata, na ruler pa siya. Ibig sabihin may posisyon sa I think ito yung mga, kumbaga sa panahon ngayon, ito yung mga sinusulat ng mga dalaga na ideal man, no? Ideal man, di ba? Sinasabi, Lord, dapat yung masawa ko ganito, ha? Dapat may ganyan, may ganyan, may ganyan. Tapos hindi naman po nangyayari, no? Di ba? Kasi si Lord, hindi mo po magaganyan, no? No? God will give you the best partner. Ito, verse 15. Then they also brought infants to him that he might touch them. So may dinala po ng mga infant o mga bata sa Panginoon para ipahipo lang sa Panginoon. Kasi they believe na pag hinipo ni Jesus Christ yung infants, yung children, they will be blessed. Okay? So do you believe that? Every time na dinadala po natin yung mga kids dito sa church, this is an act na pinahihipo natin sila sa Panginoon. Amen? Kahit nakita po natin, parang hindi sila nakikinig, pero hindi mo alam, meron pong pumapasok sa kanilang mga isipan at puso. Nauukit po yun sa kanila. Okay? So, dinala po sa Panginoon. But when the disciples saw it, nang makita ng mga disipulo, na papunta doon sa Panginoon, yung mga bata, they rebuked them. Hinadlangan ng mga disciples. Okay? Pero ang sabi ni Jesus Christ sa verse 16, but Jesus called them to Him. Pero tinawag pa ng Panginoon sila, no? Yung mga disciples, sinabihan ng Panginoon, let the children come to me. Hayaan niyong lumapit sa akin yung mga bata and do not forbid them. Okay? For such is the kingdom of God. Ganun daw yung kaharian ng Diyos ng sa bata. Ginawang example ng Panginoon. No? Huwag niyong hayaan na lumapit sa Kanya ang mga bata. For such is the kingdom of God. Mga kapatid, actually, yung posture po ng biyaya ng Diyos or the kingdom of God ay patuloy nating nararanasan kung tayo po ay parehas ng mga bata. Yung attitude natin sa harapan ng Diyos, parehas ng bata. Tayo yung anak ng Diyos.
Bakit? Anong nandun sa bata? Yung bata po ay very dependent sa kanilang parents. No? Lalo na yung infant, pag hindi mo pinadede, di ba? Iiyak yan. Very dependent. Iwan mo dyan, walang mag-aalaga, mahaharm siya. Are you with me? Such is the kingdom of God. Ganun po yung kaharian ng Diyos. Tayo po, ang posture na gusto ni Lord sa grace niya is maging dependent tayo sa Kanya. Amen. Hindi po sa mga kakayanan natin. Hindi po sa kalakasan natin o sa magagawa natin. Bagkus sa magagawa ng ating Ama sa langit. You say amen? So, sa 17, assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as little child, yan, will by no means enter it. So, ito lang pala talaga yung susi, no? Para maranasan natin yung kaharian ng Diyos. Now, doon po sa verse 18, mayroon pong rich young ruler. Now, a certain ruler asked him saying, "Good teacher," may lumapit sa Panginoon, sabi, "Mabuting guro," sabi sa Panginoon, "what shall I do to inherit eternal life?" Ano yung gagawin ko para mapasa akin yung buhay na walang hanggan? Okay? So, lumapit sa Panginoon. Sabi ni Jesus Christ sa 19, "Why do you call me good?" Bakit sinasabi mong mabuti ako? No one is good but one, sabi ni Jesus Christ. That is God. Actually, mga kapatid, sa verse na ito yung susi. No? Kung marunong mag-reflect yung rich young ruler, solved na sana yung problema niya. Nakuha niya na yung eternal life. Na sabi ni Lord, tinatawag mo akong mabuti? Walang ibang mabuti kung hindi ang Diyos lang. Ibig sabihin, Jesus Christ is God at lumalapit siya sa Diyos at mabuti siyang Diyos. Amen? Hindi yung kabutihan ng rich young ruler, bagkus yung kabutihan ng Panginoon. Can you say amen? Tapos na sana. Okay? Pero sabi ng Panginoon, okay, you know the commandments. Alam mo yung mga kautusan, di ba? So, iniisa-isa ng Panginoon. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother. So, commandments. No? So, yun nga. Memorize ba natin yung commandments? Yung 10 commandments. No, karamihan sa pinangangalandakan yung kautusan, hindi nila memorize. No, yung 10 commandments. Pero, dapat kailangan sundin mo yung kautusan. Pag hindi mo sinunod, di ba? Wala naman talagang nakakasunod nun eh. Hindi nga memorize. Sa palagay ko, nilalabag na nila. Kasi hindi nga alam eh. Ano mang bagay na hindi mo alam, malamang nilalabag mo na. Amen? At sabi nga, we have 613 laws. No? Pero ang sabi ng Lord, ang kailangan natin, 316. Hindi 163. Di ba? Anong 316? John 3:16. Hindi po 613. Amen? So, ito po yung sinabi ng Panginoon. Actually, ang ginagawa ng Panginoon ay binabasag ni Jesus Christ yung talukbong doon sa mayamang binata. Kasi yung pinagmamayabang niya, yung mga ginawa niya sa Panginoon, yung mga ginagawa niya. Pero kung titingnan mo yung linitan niya ng Panginoong Hesus dito na mga kautusan, hindi kasama yung first commandment. Di ba? Ang sabi lang ng Panginoon, dito do not murder, do not steal, pero wala yung first commandment. Kasi dito sa verse 21, sabi ng binata, lahat ng yan, ginawa ko na. No, pinagmamayabang niya eh. Mula pagkabata, ginagawa ko na yan. Di ba? No? Kaya nga medyo pumunta siya sa Panginoon at yung hindi si Lord talaga yung focus niya eh. Yung focus niya, magkaroon siya ng eternal life. Di ba? No, nakatutok siya sa sarili niya. Yun yung pinagmamayabang niya. No? So, sabi ni Jesus Christ, and Jesus heard these things, He said to him, isa na lang ang kailangan mo. You still lack one thing. Actually, this is the first commandment eh. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven,
and come, follow me. Ibenta mo lahat. Alam nyo ba na sabi ni Jesus Christ dito sa Bible, you cannot serve God in mammon. Ibig sabihin, you cannot serve God in money. Kaya sabi, actually, this is the first commandment na binabato niya doon sa rich young ruler. No? Yung first commandment, hindi kanya nasusunod. Di ba? Kasi, nang mapakinggan niya ito sa verse 23, he became very sorrowful. Sobra siyang nalungkot. Hindi niya nakita na yung nasa harapan niya, yung Diyos na nandyan sa kanya lahat ng kayamanan, na mabuti. No? Ang nakikita lang po kanya kasi, yung sarili niya. Amen? Pag ikaw po, pinangangalandakan mo yung batas yung pinagmamayabang mo sa harapan ng Diyos, you are focused on yourself. Sa sarili mo ikaw nakatutok, hindi po sa Panginoon. Can you say amen? Okay. Kaya gustong basagin ito ng Panginoon. So, sa verse 24, but when Jesus saw that he became very sorrowful, hindi lang po malungkot, sobrang lungkot, nagsalita ang Panginoon, how hard for those who have riches to enter the kingdom of God. Napakahirap po na pagharian tayo ng Diyos. Pag ang atin pong pinangangalandakan yung anong meron sa atin, yung kayamanan natin, doon tayo sasandig. Can you say amen? So, for it is easier, sabi dito, for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Ito yung sabi po ni Jesus Christ. And those who heard it said, who can then be saved? Sabi sa verse 26. But he said, the things which are impossible with man are possible with God. Patungkol sa salvation, anumang mga bagay na imposible sa tao, posible sa Diyos. Pag maniniwala ka lang. Hindi lang po ito sa kaligtasan natin, kahit sa mga sitwasyon natin. I'll tell you, church, kung imposible sa iyo yung sitwasyon mo, posible sa Diyos. Amen. Kung magsimula kang tingnan siya na mabuting Diyos. Can you say amen? So, sabi nga ni Pedro dito sa verse 28, then Peter said, so we have left all and followed you. Sabi niya sa Panginoon, iniwan naming lahat, Panginoon, at sumunod kayo. Ito ang sabi ng Panginoon. So he said to them, assuredly I say to you, there is no one who has left house or parents or brothers or wife or children for the sake of the kingdom, who shall not receive many times more in this present time and in the age to come, eternal life. Okay? So, ang tinutukoy lang dito, ang gusto lang naman sabihin ng Panginoon, kung first sa iyo ang Diyos, kaysa sa, hindi naman sinasabi ni Lord na iiwan natin yung mga parents natin, pero ang gusto lang sabihin, sa heart natin, sino ba talaga yung una dyan? No? Pag yan po ang nangyari sa atin, sabi ni Lord, wala pong umiiwan sa mga lahat ng yan at inuunang Panginoon na hindi nasusumpungan ang sobra-sobra pa. Kaya kung makikita nyo, pag inuuna natin sa buhay natin yung mga bagay dito sa mundo, minsan nadi-disappoint tayo. You say amen? But when you start na sa puso mo una si Lord, okay? Hindi ka mali-disappoint. Bagkus yung mga bagay na gusto mo mangyari sa iyo, mas lalong nagiging close yung family, di ba? Mas nagiging blessed yung mga ginagawa natin. Can you say amen? Kasi sabi ni Lord, pag ginawa mo yan, you shall receive many times more in this present time. Amen? So pag inuna natin ang Panginoon, good things are happening to us. Yung mga bagay minsan na pinupurso natin, minsan, nagbibigay ng heartache sa atin. But when we start to pursue God, yung pinupurso natin, siya na mismo yung humahabol sa atin. Can you say amen? Amen. Ito yung sinabi ng Panginoon dito. Kasi gusto niyang dumaloy ang kanyang buhay sa iyo. And it can only flow kung ang heart natin
ay nakatuon sa Kanya at una siya sa buhay natin. And then, this light will flow doon sa area ng mga buhay natin. I-bless niya yung mga sa paligid natin. Can you say amen? That's why the Lord says sa Matthew 6:23 that if we seek first His kingdom and His righteousness, all of these things will be added to you. Hindi po tayo nakafocus doon sa mga added things. Kasi pag nakafocus ka doon, ibig sabihin yung heart mo wala sa Panginoon. Amen? Nakafocus tayo sa Lord. He is first. Sabihin mo sa iyong sarili, Jesus, you are first in my life. You are first in my heart. Si Jesus po ay nandito sa atin. He is in us. Can you say amen? Amen po. Amen. So, we will start to enjoy reading the scripture. Hindi na siya pabigat. We will start to enjoy worshiping Him and praying. Diba? We will start serving the Lord. Amen? Maglilingkod tayo sa Panginoon kasi He is first in our hearts. And we enjoy doing that. Amen? At natutuwa din tayo na i-share yung relationship natin sa Panginoon sa mga kaibigan natin. Are you with me? Amen. Praise God. So, yan po yung nangyari doon sa rich young ruler.